Magandang araw po mga ka-garden at mga kaubas. Ito po mga ka-garden ang pagtataniman ko ng aking mga ubas. Itinaas ko na po kasi tignan nyo po, unang linggo pa lamang ng Marso. Pero ganito na po ang high tide. Ang ginawa ko po mga ka-garden para makapagtanim ako at pakinabangan nitong aming lugar, itong harapan ng bahay. Ang ginawa ko itong mga bukawi, nilagyan ko po ng semento. Nilagyan ko po ng mga bote at nilagyan ko po ng semento para po hindi madaling mabulok yung mga bukawi. Pagka po kasi hindi nilagyan yan, baka isang taon lang mabulok na po yan. At saka bukod po doon, dahil malambot po yung lupa, palaging basa, pagka po pinatungan ng malaking paso, maaari pong unti-unti siyang babaon sa kalambutan po ng lupa. Pero yan po, itinusok ko malalim, may mga suporta na kahoy, tapos po nilagyan ko po ng bote ng Wilkins plastic, nilagyan ko po ng semento, at saka po yung mga 1.5 na bottle nilagyan ko po ng semento. At least po, kahit po yan ay mababad, hindi po yan madaling mabulok na katulad po nung nasa putik. Yan pong mga nasa ibabaw na yan mga ka-garden, semento po yan na hinulma ko po. Ito po ang hulmahan. Para po, kasi po kung plywood, hindi po pwedeng mabasa ang plywood Kaya ang ginawa ko po, semento. Mas nakakatipid pa po at siguradong matibay at magtatagal. Tignan nyo po, hindi pa po tag-ulan yan, tag-araw pa po. Ngayon pa lang po nag-umpisa ang tag-araw. At itinaas ko po, yung po sukat po ng taas po na yan, sukat na po yan ng pinakamataas na baha. Yung pong patungan, itong patungan ito, pinakamataas na baha na po dito sa amin. Kaya kung halimbawa po bumaha ng hanggang dito, yung puwit lang po niya ang aabutin, o tumaas man ng kalahati, makakalusot pa rin dahil 24 hours lamang po bababa na rin yung tubig. At mag-stay man po ang tubig dito, kasi po ang tubig pagka high tide pagka po bumaha yung tunay na baha, mag-stay man po dito yung tubig, maglo-low tide bababa, mag-high tide babalik, mag-stay man po diyan, safe pa po yung ating tanim na ubas. Ubasan po ito kasi po, kaya po ito na po ang napili ko na itanim dito sa amin lugar. Variety na nabubuhay dito sa Pilipinas at variety na nabubuhay sa meron tubigan. Ang ubas po kasi napakahaba ng buhay, kaya dito na ako magpo-focus. Marami po akong pinapatubo na in-order kong cuttings. Ayan po, meron po dito sa kanyang pinaka greenhouse na maliit. Yan po ay ginagawa kong punlaan. At yan nga po, yung po mga cuttings, diyan ko po inilagay. Pag ako po ay nagpapatubo ng ubas mga ka-garden, nilalagyan ko po ng tape yung pong dulo, para po hindi madaling matuyo. Dito po sa lugar na ito medyo mataas. Yan po ang ilalagay ko muna doon sa may tubig. Nabuhay ko na po yan Nakakatuwa po at nabuhay na po. Yan po, nasisikatan lang ng araw, hindi po dilaw yan. Sikat lang po ng araw yan. Ayan sikat lang po ng araw yan, hindi po yan naninilaw. Green na green po yan. Yan po 2 buwan na po ito. December 24 po yan, nakaraan taon nung aking
itinusok at nung aking pong pinatubo sa cup bago inilipat ko po rito. At ngayon pong sanay na po sila sa araw, ililipat ko na po sila doon sa lugar ng may high tide. Ito po ang pinakamataas na parte ng aming lupa. Ito pong gilid ng sapa. Yan pong tubig po na yan, tubig dagat po yan, maalat po yan, kaya hindi po pwedeng gamitin pandilig dito sa halaman. Ito na po yung mga ibang inilipat ko rito. Mataas po na lugar to kaya mas safe po ito dito. Hindi naman po ako pwedeng magdirekta ng tanim diyan sa lupa kasi po talaga pong halos taon-taon ay bumabaha. Ang ubas po pagka nabaha baka po mamatay. Sayang po, mahaba pa naman ang buhay ng ubas. Kaya mas minabuti ko po na nakalagay po sila dyan. Mga sira-sirang cooler, kinukuha ko po sa junk shop yan para po mapagtaniman. At tatagos po ang ugat niyan dito sa ilalim. Kailangan po ganyang kataas at malalaki. Pang matagalan po yan lugar po na yan. Ayan po puro tubig po ang aming paligid. Ito po ang aking mga bag na in-order, malalaki po yan. 10 gallons po ang laman nito. Bali 40 liters. At ito po ang aking inilalagay. Ito po yung lupa ng aking dating mga plant box. Mga lupa po ng plant box yan. Hinaluan ko po ito ng mga binulok na ipa. At meron po itong loam soil. Ayan, loam soil. At hinahaluan ko po ng vermicast. At saka po hinahaluan ko po ng uling yung lupa. Ang uling po kasi nagho-hold po yan ng nutrients at nag-aayos po ng pH level ng lupa. Kaya po nagsasakripisyo na po akong bumili ng uling. Wala pong mabiling durog At inilalagay ko po sa kalagitnaan po nito. Sa kalagitnaan po nito inilalagay ko po. Tapos nilalagyan ko po yan ng dumi ng manok. Iniipon ko po yung dumi ng manok sa kulungan. At unti-unti ko po silang nalalagyan lahat isa-isa. At meron na po akong mga naipon na dumi ng manok, hinalo ko na po sa lupa para po sa mga bags po na ito. Ayan po, lahat po yan meron pong halong dumi ng manok, loam soil, bulok na ipa at tunay na lupa. At ito na po yung aking unang naitanim. Mahigit po 2 buwan pa lang mabagal po lumaki kasi pinutol ko po ito. Natuyo po yan Pero ganyan po dapat ang edad niyan. Okay po mga ka-garden, ito po muna ang aking pangalawang yugto o second episode po ito ng aking pagtatanim po ng ubas. Yung una po na-post ko na. At ito po ang second episode. Maraming salamat po. Ang third episode po siguro after mahigit 1 buwan na naman po. Okay po, marami pong salamat.